Matagal na kitang minamahal, Yuheng. Gusto Montag bang maging boyfriend ka o? Babae ang naliligaw? Astig ka, girl. Go, sagutin Montag na siya. Saan ka pa makakahanap ng ganito kagandang girlfriend? Bagay kayo. Hindi ba't ito ay pinagtagpo ng langit? 3 taon kong hinabol si Lingsu. Pero sa mayamang lalaki siya napunta. Bakit ngayon ka biglang nagtapat sa akin? Kahapon lang, nag-break sila nung mayamang lalaki. Ngayon, iba na agad ang target niya. Ang bilis naman. Shen Yuheng, bakit ka natulala? Ang bilis mo naman. Baka naman ako ang pinagbabalingan mo. Kailangan siyang pumayag. Kung hindi, huli na ang lahat. Lingsu hindi talaga tayo bagay. Ano? To? Love Triangle BA? Sabihin mo sa nanay ko, ayoko pa magpakasal. Para hindi na siya mag-alala. Shen Yuheng, gusto talaga kita. Pakakasalan kita. Siya pala. Tumayo ka na. Sino ka BA, ate? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, siya ang magiging lalaki ko. Anong nangyayari? Chen Yuheng. Yung sinabi mo noon, totoo pa ba? Ano na sinabi ko? Noon sa tabi ng ilog, sabi mo paglaki mo pakakasalan mo ako. Ikaw pala yung nagligtas sa akin sa ilog noon. Ate Jiang yan. Laki mo na, nakalimutan mo na ako. Hinaan mo, ate. Masakit. Kailan mo ako pakakasalan? Bata pa tayo noon. Huwag mo nang seryosohin. Ikaw. Bahala ka na. Ate Jiang yan. Hindi mo naman kailangang gawin ito. Shen Yuheng, kahit galit ka sa akin. Hindi mo naman kailangan mag-heal ng tao para sa ganitong drama. E di ipapakita ko sa'yo ang tunay na drama. Pahiram ng props. Jiang yan. Pakakasalan mo ba ako? Anong twist 2? Ayos. Childhood sweethearts pala. Ganitong kwento, susubaybayan ko habang buhay. 5 asay ang closing ng munisipyo. Kaya pa tayo. Sakay na. Lakad. Shen Yuheng, huwag mo kalimutan ang kasunduan ng ating dalawang pamilya. Alam mo na ang sanggol sa tiyan mo. Hindi apelido Chen. Maligayang pagbati sa inyong dalawa bilang legal na mag-asawa. Sis Jiang yan, huli na ang pagsisisi mo ngayon. Ngayong gabi, lumipat ka na sa akin. Ano? Ayaw mo. Hindi naman. Mag-add tayo sa WeChat. Mamaya ko ipapadala sa iyo ang address. Kamakailan lang graduate, kakapasa lang ng diploma. Ngayon naman may marriage certificate na. Chen Yuheng. Nababaliw ka na talaga. Wala ka pang trabaho, nag-asawa ka na agad. Sis Jiang yan. Sa totoo lang, ikaw lang ang gusto ko. Tita Wu, si Yuheng nagpakasal lang para galitin ako. Naghanap lang ng babae para magpakasal. Hindi ba't kahihiyan ito sa ating dalawang pamilya? Walang hiya, ang ganda-ganda ni Lin Sue. Paano niya nagawa yon? Ma, pa, ipakilala ko ang manugang ninyo. Jiang yan. Dibia? Yung babaeng sumagip sa'yo sa ilog noong bata ka. Siya nga. Chen Yuheng, isang bises ka lang nasagip. Pakakasalan mo na? Gusto ko. Ang tagal nating hindi nagkita, bigla ka na lang pakakasalan. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Mas mabuti na yon kaysa sayo. Gustong gawin akong tagasalo ng anak mo. Ikaf. Ang galing mo pala, akala ko libro lang ang alam mo. Ang tagal mong walang kasintahan. Tingnan mo si Jiang yan ngayon. Ang ganda-ganda na pala. Matalas ang tingin. Kitang-kita na kaya niyang kontrolin si Yuheng. Tita, nagbibiro lang si Yuheng di IBA? Paano sila nagpakasal ng ganun kabilis? Gusto mo bang makita ang electronic certificate? O gusto mong i-check natin? Ang medical records mo sa Ogyen noong nakaraang buwan. Bigla kong naalala. May appointment ako kay Tita Wang para sa facial. Umuwi ka muna. Lin Sue, batiin mo ang mga magulang mo para sa akin. Sabihin mo na sa akin kagad.
Tita, pakiusap. Hayaan mong magpaliwanag ako. Wala akong oras para makinig ng paliwanag. Nakakagalit talaga. Hello, magandang araw. Si Mr. Chen Yuheng po ba ito? Ako nga. Ako po ay mula sa Human Resources ng Dongyu Group. Binabati ko po kayo. Nakapasa kayo sa interview ngayon. Maaari po ba kayong pumunta sa Dongyu Headquarters bukas ng 9 oras ng umaga para mag-report? Sige, siguradong darating ako sa tamang oras. Hindi ko inakalang makakapasa ako sa interview. Boss Jiang, ito po ang merger proposal para sa linggong ito. At saka, sinabi ni Lola na kung hindi ka pa magpa-blindate, siya na ang pipili para sa iyo. Sinabi rin ba niya sa iyo na bantayan mo ako? Hindi po, sinabi lang ni Lola na. Sabihin sa nanay ko na huwag na siyang mag-alala. At huwag na rin niya akong pilitin na magpakasal dahil kasal na ako. Kasal ka na. Ang lalaking ito ay sobrang bagay kay Boss Jiang. Boss Jiang, ang ganda ng taste mo. Jiang yan. Anak, kailan ka ba'y kinasal? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ma, masaya ba ang makinig ng patago? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may asawa ka na? Balang araw, susuriin ko ang manugang na ito. Hindi ba ito yung kanina lang nakapasa sa interview? Enjan, naku. Ako pa mismo ang nag-hire ng asawa ng boss ko. Boss Jiang. Si Chen Yuheng po ito. Ang may pinakamataas na score sa interview ngayon. Haha, talagang kamangha-mangha ang tadhana. Siya ang nagpasa ng resume niya. Malinis ang resume niya. Graduate siya ng College of Economics. Nakapasa pa siya sa College of Economics. Yuheng, kailan mo dadalhin dito ang manugang ko? Malaking bagay ang pag-asawa. Dapat nating imbitahin ang lahat ng kamag-anak para magdiwang. Ma, pa, bigla na lang kayong nagkaanak na ikinasal. Hindi ba kayo nag-aalala? Anong dapat naming ikabahala? Maganda ang ilong ni Jiang yan. Kita naman mula pagkabata na maganda siya. Ang ganda-ganda talaga na manugang namin. Sige, kayo na lang ang mag-usap niyan. Ay, gabi na, saan ka pupunta? Tingnan niyo ang litrato, ako naman ang titingin sa tunay na tao. Bilisan Montag. Sister Jen yan, Ang tsinelas mo. ang galing mong mag-isip. Sister Jen yan, sa unang araw pa lang magkasama na tayo sa pagtulog. Parang hindi tama ata yon. Maganda ang pangarap mo. Sa sala ka matutulog mamayang gabi. Handa na ang pasyama mo. Sa resume mong in-submit sa Dongyu Group, nakalagay na graduate ka ng economics. Paano mo nalaman? Ako ang presidente ng Dongyu Group. Ano? Sister Jen yan? So, napasok ako sa kumpanya dahil sa palakasan. Ikaw, may mayo offer ka ba? Dahil swerte lang ako. Normal na hearing ang pagpasok mo. Bukas, gusto kong makita ang merger analysis na sariling sulat mo. Mula ngayon, dapat masanay ka na sa status mong may asawa na. Bibisitahin ka linggo-linggo ng nanay ko na walang kaalam. Kaya ka nagmamadaling pakasalan ako para lang sa mga bisita niya. Di dapat pala graduate ako ng theater arts. Bukas ang first day mo, may formal attire ka ba? Meron akong pinakamagandang suit. 279 pesos, libre ang shipping. Tumayo ka. Itaas ang kamay. Pinagpapawisan ka. Medyo mainit lang. May driver's license ka ba? Meron. Bukas ng umaga, mag-drive ka papasok sa opisina. Mercedes-Benz pala. Sapat kaya ang sahod ko para sa gasolina. Boss Jam, ibig sabihin ba nito, sinusustentuhan mo na ako? Bahala ka na sa interpretation mo. Hindi ko akalain, isang araw lang na absent. Nakatira na ako sa bahay ng magandang presidente. Espesyal talaga ang benefits sa kumpanya nyo. Ito ang gusto ni Boss Jiang. 10, 100, 1,000, 10,000. Ang presyo ng suite na to, kapantay ng isang taon kong sahod. Zvoten MO, to bukas SA morning meeting. Nga pala, ang dry cleaning fee ng suite na to, ibabawas na lang sa sahod mo. 600 baht pesos. Ang sahod ko sa isang araw, hindi pa abot sa bayad sa dry cleaning. Naku, pwede pa ba akong umalis?
Parang ang sosyal naman kung itong kotse ang dala ko sa opisina. Siguro, ayaw rin niyang malaman ng iba na ako'y napasok sa kumpanya dahil sa nepotismo. Ito ba ay nagde-date o pumapasok sa trabaho? Hindi. Baka siya ay hinahanap si Ate Jem yan. Kumusta? Sino po kayo? Amoy pobre. Lumayo KSA Akin. Yaman lang ang labanan, mukha namang gago. Mukhang gusto mong masapa. Naku, dumating ka na. 1 minuto na lang late ka na. Alas 8:30 pa lang naman. Alas 9 ang pasok sa kumpanya namin. Pero ayon sa regulation ni Vice Director Lin, kailangan lahat nandito na sa alas 8:30 kapag may isang late. Ay. Sa loob ng 30 minuto, basahin ang mga merger report na ito at bilugan ang lahat ng kahina-hinalang punto. Ito, Ano, may problema ba? wala. Siya ang malademonyong babaeng walang puso sa buong grupo. Mukhang wala nga siyang puso. Nagpadala na naman ng rosas si Boss Tang. Kunang picture at I send sa group chat. Naku, itong lalaking ito ay naglakas loob na agawin ang asawa ko. 250 beses na ako papadala ni Boss Tang ng rosas. Sigurado ako. Sa loob ng 100 piso, sa loob ng 100 piso, sa loob ng 200 piso ang pusta ko. Sa pagkakataong ito, direktang tinawag ni Boss Jiang ang gwardiya. Rosas, naglakas loob talaga siyang magpadala. Assistant Chen, hilala Montag si Boss Tang? Hindi, magtrabaho na kayo, magtrabaho na tayong lahat. Nako, legal na asawa ko ay inaagaw, hindi ko matitiis ito. Yan. 1 taon na, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Ang unang bilog ng mga kaibigan. Marriage certificate. Yan, ikakasal ka na? Paano nangyari iyon? Hoy Jiang Yan, ikakasal ka na't hindi Montag man lang ako sinabihan? Kahapon ko lang biglang naisipan. Sino itong lalaki? Anong meron siya na wala ako? Malakas siya sa lahat ng bagay. Siya ay si Chen Yuheng, isang gwapong lalaki. 22 taong gulang pa lang, ngayon lang pumasok sa kumpanya ko. Naku, ang galing Montag. Isang yung lover, may picture ba ng abs? 22 taong gulang. Jiang Yan, nababaliw ka ba? Ano may ibibigay sa'yo ng isang mahirap na lalaki? Bata pa, ang pinakamahalaga ay malakas ang katawan. Yuheng, pasok ka na. Boss Jiang, ang kapin nyo. Boss Tang, ayos lang ba kayo? Ayos. Boss Jiang, sino ang nagbigay sa'yo ng mga rosas na ito? Bakit parang may amoy ng kabastusan? Boss Jiang, parang may problema ang mukha ninyo. Masyadong mainit ang aircon. Kagatingin ka ulang kay Boss Tang. Galit na tumakbo palabas. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Hindi ko nakita ang bilog ng mga kaibigan. Hindi kaya, nagpakasal na nga talaga kayo? Ang bilis naman ng pag-announce, baka natatakot siya. Nalamunin siya ng mga ate sa kumpanya. Kulang pa siya ng singsing. Boss Jiang, hindi kaya nagsiselos ka? Samahan mo ako sa jewelry store. Siege. Xiao Chen, ang ganda ng waistline mo. Sino ang pumili ng suit mo? Basta bumili lang. Ete, kung single ako, sigurado susuyuin kita. Bakit biglang passionate sa trabaho ang lahat?
And Miss Chen, kailangan mo ba akong turuan? Kung paano mag-announce gamit ang marriage certificate. Naku, dapat ay peking kasal lang, pakitang tao lang. Ngayon, in-announce na sa buong internet. Welcome. Tulong, Boss Jiang. Ang pagpili mo ng wedding ring, parang pagpili ng merger project. Masyadong common. Meron PA dito. Hindi ba dito yung ate na gustong-gusto? Napakasalan si Yuheng. Bukod sa tatlong ito, lahat ng iba, ipakete mo para sa akin. Lahat? Miss, merong tatlong put valo dito. Anong biro yan? Kahit alin sa mga singsing na ito. Halos 1,000,000, kaya mo ba bilhin? Kung magsasabi ka pa ng isa, bibilhin ko ang tindahan mo. Sige Miss, sandali lang. Miss naipag na ang mga diamond rings ninyo. Ito po ang cut ninyo. Kaya mo ba bilhin? Boss Jiang, ang lakas ng dating mo. Bumili pa ng sportswear, tapos balik sa kumpanya. Sige. Boss Jiang, ngayon alam na ng buong kumpanya na nagpapakain ako ng soft rice. Piliin mo ang gusto mo. Nahihilo na ako sa kakatingin. Ito ba ay? Gusto mo akong ikulong? Hindi ba pwede? Gusto mong isuot sa lahat ng daliri ko? Laging sumunod sa presidente. Naku, ang intense. Ano ang tingin mo? Sa ring finger na lang. Boss Jiang, kung ako ay gagamitin ang posisyon ng asawa mo para magkalat sa kumpanya. Pagbibigay sa'yo ng kalahating araw na bakasyon, kasama ba iyon sa kalokohan? Tit for tat, Boss Jiang. Adik ka na sa pagiging sugar baby. Isuot mo tong sportswear at pumunta ka agad sa opisina ko. Sige, Boss Jiang. Wow Xiaochen, Yong Sportswear MO. Limited edition yan sa buong mundo. Ang Pugi Montag talaga. Totoo bang ikinasal ka kay Boss Jiang? Sino yun? Hindi kaya si Boss Jiang. Hindi, fitness trainer lang. Boss Jiang. Lalabanan mo ba ang utos ko? Hindi Ate Jian yan, ayoko lang. Na maging trophy husband ng presidente at laging pinagmamasdan. Nung kinuha niyo ang marriage license, bakit hindi ka natakot na pagmasdan? Huwag kang magkamali, Ate Jian yan. Ako yung takot lumapit sa'yo. Bakit? Dahil malayo ang agwat ng status natin. Ngayon, hindi ka natakot ma-expose. Nag-post sa WeChat Moments na may caption, anong maswerte na nahanap? Hindi ibibigay ito pabalik. Ngayon alam na ng buong kumpanya na ako ang nagpako kay Boss Jiang. Sige, samahan mo akong sunduin ang kaibigan ko. Nasa trabaho ako. Employee handbook. Sumunod sa presidente. Buksan mo ang pinto. Oh, Jiang yan. Naku, namis kita, tignan ga kita. Ang ating mayamang binibini, tumaba ka ba? Huwag kang ganyan. Mukhang okay ka ah. Gwapong lalaki, maganda ang pagkakagawa ng muscles mo. Bukian-kian kung hahawakan mo pa ng basta-basta. Ikaw na ang bahala sa plane ticket mo. Jiang yan, kakasal Montag lang, ganyan ka na agad. Sa iyong matalik na kaibigan. Jiang yan. Ang tagal nating hindi nakita. Sino ito? ako ang asawa niya, legal. Siya si Xushawan, kaklase ko noong college. Kuya Yuheng, sinadya kong bumaba ng flight para hanapin ka. Ito, si Yaoman, ikaw ito. Siya ang kapitbahay namin na si Ling Xiaoman. Magkasama kami mula pagkabata, nangako ka na paglaki mo. Napakakasalan mo ako, nag-shaky hands pa tayo. Chen Yuheng, bigyan kita ng 1 minuto para magpaliwanag. Hay Xiaoman, ang mga sinabi nung bata pa tayo. Hindi naman seryoso yun at saka. Kasal na ako kay Ate Jiang yan. Chen Yuheng, noong bata ka pa. Ilan ba talaga ang gusto mong pakasalan? Noong bata ako, lahat ng magagandang babae gusto kong pakasalan. 2 lang, ikaw at siya.
Chen Yuheng, galit ako sayo. Kuya Yuheng. Kailan mo ba ako pakakasalan? Ako, Chen Yuheng, hindi mo ba sinabi kanina na dalawa lang? Mukhang mahilig ka ng magsinungaling noong bata ka pa. Tingnan natin. Kung paano mo ito ipapaliwanag sa akin ngayon. Jiangyan, ang iyong maliit na boyfriend ay Magaling kakalabas lang ng isang childhood sweetheart. May isa pang white moonlight. naku, mukhang galit na ang ating little ancestor. Teka, ito ba ay regalo sa akin ng langit? Para magpakita ng presensya. Yuheng, ang tagal nating hindi nagkita. Hindi man lang ako binati. Mahal, kailan tayo uwi? Sino ang tinatawag mong mahal? Nga pala, Muan, ipakilala ko sa'yo. Jian ang aking asawa, siyang ex-girlfriend na nag-iwan sa akin noong senior high, pero huwag kang mag-alala. Wala na kaming komunikasyon ngayon. Kung old classmates lang, baka gusto mong sumama sa amin kumain. Ang restaurant ay para lang sa tatlo, ikaw, ako, at siya. ADE. Ako na lang ang alis. Ingat sa pag-uwi. Pag uwi mamaya, gusto kong marinig ang buong kwento noong third year high school. Lanan, Shawan, mukhang hindi kita maaasikaso ngayong gabi. Okay lang, sakto may nakausap na rin akong kliyent. Kapag may oras, Isasama kita para magkape. pasensya na, ang asawa ko, tanging saan na ako lang ang naghahanda ang iniinom. Teka, pwedeng kunan muna kita ng litrato? Kasi ang composition, parang sa teleserye talaga. CJ. Poster. Pero bida lang ang kasama. Tara, kunan ko kayo ng litreto. 3, 2, 1. Cheese. Kuya Yuheng, Asawa, tigilan mo na yan, bata pa tayo noon. bata pa ba noon? Medyo. Tapos ako lang ang naniwala, di ba? Asawa, nagkamali ako. Hindi ka nagsiselos, no? Anong selsos? 3 araw pa lang tayong kasal. Gusto mo agad na mahalin ka ni ate. Hindi ako tulad ng mga eksperto sa pag-ibig. Mga eksperimento lang yon bago kita nakilala. Puro akademiko lang. Ang gaganda ng pick-up lines mo sa laboratorio. Napulot. Actually, may paraan para patunayang hindi pa ako nagkagusto. CJ, tingnan natin kung paano mo ipapakita. Itong si Chen Yuheng. Hindi kaya siya ay manyak? Yung babae kahapon. Ang lakas ng dating. Tingnan Montag. Walang sismis sa 4 na taon sa kolehiyo. Kahit milk tea na regalo ng babae, ibinibigay sa roommate. Teka, itong babae, hindi kaya childhood friend? Ano sa tingin mo? Si Boss Jiang na sobrang yabang. Kaya balabanan ang White Lotus. Huwag kang mag-alala. Si Chen Yuheng, kaya niyang ayusin ang gulo. Na, yan. Hindi mo ba napansin kanina? Ang bilis niyang aminin na asawa ka, professional level ang depensa. Tama, halika. Asawa, may sasabihin ako. Baka naman may emergency yung junior mo. Ay, siguradong. Kuya Yuheng, bukas ang reunion. Gusto kong makilala yung Jiang mo. As asawa, pakinggan mo muna ako. Wala akong nararamdaman kay Muan. Ate Jayang. Tinawag niya akong Ate Jayang. Naku, nahawakan ko na ang limitasyon ng asawa ko. Mahal, malinaw na naiinggit siya, hindi ka naman matanda. Ano ang sinabi mo? Ah, ang ibig kong sabihin, hindi ka naman matanda. Hay, Naiinis ako. mahal. Mahal. Class reunion lang ito, hindi ka pupunta. Ang boring kung mag-isa lang ako. Pupunta ako, masaya. Pero hindi talaga ito ang kasalanan ko. Hindi mo kailangang mag-report sa akin. Kumuha na sa natin saan, bakit ayaw naman? Hindi mahal, humihingi lang ako ng payo mo. Gusto mo pula, edi pula. Ako hiya pula. Ay naku mahal, sinabi nila class reunion. Dapat kasama ang pamilya. Inaasahan ang muling pagkikita. Ano? Sino itong gwapong lalaki? Nanay,
Hindi, ang ibig kong sabihin, tita. Fan ng inyong pelikula ang nanay ko, yung Chan Ting-su nyo. Yung eksena na hinagisang Jade, kabisado namin ng buong pamilya. Di ipakita mo sa akin. Nanay, tama na. Tara, upo tayo. Tanong ko sa'yo, ikaw ba yung bagong kasal na asawa ng anak ko? Tatanungin kita, natulog ka na ba kasama ng anak ko? Xiao Chen, narinig ka-o. Kontrata lang ang kasal ninyo. Tita, ganito kasi yun sa simula, pero... Gusto ko talaga si Jiang Yan. Anong klaseng gusto? Yung gusto ng isang kontratang asawa? O yung gusto mong lokohin ang anak ko habang buhay? Yung pangalawa, Ayos may magandang palasa ang binata. Tara, mag-et tayo sa WeChat. ako na ang mag-scan. CJ, Ano ilalagay ko sa pangalan? Future Monugang. Number 1. number 1, may number 2 pa ba? Huwag kang kabahan, ikaw pa lang ang kandidato ngayon. Nee, alis na ako. Ingat sa pag-uwi. Ay naku yan, noong buntis pa ako. Sinikmura ko para sa'yo, Shakespeare, bakit wala kang? Pakialam sa nanay mo. Hoy, Tay. Talagang award-winning actress, ay naku mahal, hayaan mo na ako. Huwag mo akong hawakan. Ma, ano na naman? Nakalimutan kong sabihin, Manugang, sa susunod tawagin mo akong Ma. Sige, tita. Ma, umalis ka na. Baka bukas maging headline. Award-winning actress Luxian, may bagong kasintahan. Sige, alis na ako. Oh yan. Kumusta soundproofing ng kwarto nyo? Ma, ano ba yan? Nakakatakot naman yang ugali Montag. Huwag mong ganyanin ang manugang ko, sige na ako na. Ma, ano na naman? Aminado siyang gusto kanya, kayo na nga. Ma, bakit ka nagmamadali? Paano ako hindi magmamadali? Tigil na, umuwi ka na. Huwag kang duwag, Boss Jiang. Ano raw sabi ni tita? Ma, bakit mo? Kumusta? Mas gusto mo na ba ang manugang ko? Ma, ano ba talaga ang gusto mo? Investment, pinag-aralan ko na. Yung tulad ni Chen Yuheng. Magandang investment yan. Kailangan ko pang patagpuin ang puso ninyo. Ay naku, ganyan din ako noon, pero Matutulog na ako. yan, mahalaga ang bawat sandali. Aray, ang sakit. Parang nagmamadali si tita. Gusto lang niyang mag-matchmaking. Ano sa palagay mo, Boss Jiang? Tama ba ang match natin? Maliligo ako. $888,888, ito ba'y down payment ng dowry ko? Ang galing ni tita. Ang taba ng tulog mo, hindi ka natatakot. Ang tahimik mo sa araw. Pero ang lambing mo sa gabi. Ang lakas ng yakap mo. Parang unan lang ako. Maganda ang pilik mata, maganda ang mata, maganda ang ilong. Maganda rin ang labi. Yuheng, Napanaginip mo ako. Gusto mo ba akong mawalan ng lahi? magjo-jogging ako. Susuotin mo ang pajama ko para mag-jogging. Nagkamali ako ng suot. Hey, Boss Jiang. Ang ngiti mo parang nasa Cloud9. Pumasok ka lang hindi kumakatok. 3 bisis akong kumatok, 10 minuto kang ngumingisi sa kontrata. Baka naman inisip Montag yung batang lalaki. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Dios K.O. Boss Jiang. Nag-send ka pala ng heart emoji. Ling Xiaoxiao.
Bakanting posisyon ng General Manager sa Africa Branch. Huwag-huwag, alis na ako. HMP, Boss Jong, Young But Ones in Shirt MO. Mali ang pagkakaayos. Alice, Boss Jiang. siyaw. Kaya akong magmukhang mas bata kung magsuot ako ng sportswear. Boss Jiang, yung mukha Montag po. Kahit pambata ang suotin mo, bagay pa rin. Bakit? Gusto ni Yuheng GGNG Youthful Style. Nagtatanong lang ako. Ah, Nagtatanong lang, nag-search ka pa ng outfit para sa date. baka na yinis ka kay Muvan Mai. Ling siyaw, sinabi ko sa'yo. Alam na ng buong kumpanya. Yung si Muvan. Nung hinarang niya si Assistant Chen sa baba, ang iyak niya, nakakaawa talaga. Nasaan siya ngayon? Pinaalis ng guard. Pero, nung tinawag niyang Yuheng Jej, yung sayo, Pula ang tenga parang dugo. Ngayon, 2 linya pa lang ang naisulat ko sa proposal. Ayoko mag-overtime. mas bagay sa'yo ang mag-overtime sa Africa Branch. Ah, ang pag-ibig nakakabaliw. Pasensya na, nahuli ako. Yuheng, sabi sa group chat, inaalagaan ka ng mayamang babaeng 100 kilo. Ay, wala namang 100 kilo, pero mayaman talaga. Mayaman talaga? Par, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa akin. Bakit mo pa kailangang isakripisyo ang itsura mo? Ang totoo, mayaman talaga ang pamilya niya. Mas maganda pa kay Muan. Hindi ba ito si Chen Yuheng? Ang may pinakamatibay na prinsipyo sa College of Law? Bakit? Sumuko ka na rin sa pera? Hindi niyo pa alam? Tinangkilik na siya ng isang mayamang babae. Eh ikaw noon, nag-date ka ng isang mayamang lalaki. Hindi ba yon parang tinangkilik ka rin? Pwede ba, hindi tayo pareho. Tunay na pag-ibig yun. Bakit ka nagagali sa kanya? Ay, parang maraming free time si Boss Tao ngayon na. Balita ko, yung proyekto mo sa East City. Nalik daw ang bid documents. Ano bang pinagsasabi mo? Sakto, may natanggap akong anonymous file. Sino ba talaga ang asawa mo? Nagpadala ng sexy pics sa akin ang asawa ko. Ano tinitignan Montag? Ay, upo ka muna. Muon, bakit ka umuwi ng Pilipinas? Nang hindi mo man lang sinabi sa akin? Maaari siyang mag-apply para sa hindi matatag na pamamana ng kultura sa bilis na ito ng pagbabago sa mukha. Hindi Montag pa alam. Simula first year hanggang fourth year. Hinabol ni Lao Tao si Muan. Kuya Yuheng. May tabi dito? Wala, upo ka. O Yuheng, balita ko ikakasal ka na? Bihira lang tayo magkita. Kwentuhan mo naman kami. Sino ba talaga ang magiging asawa mo? Kuya Yuheng, piano ka ikakasal? Hindi mo pa ba alam? May mayamang babae na gustong magpakasal sa kanya. Pasensya na, tinetext ako ng asawa ko. Pasensya na. Mukhang stricto ang asawa mo ah. Haha, Presidente, Balita ko si Yuheng, may mayamang babae na 200 pounds. ang nagpapakasal sa kanya, ang sarap siguro ng buhay niya. Totoo ba? nagbibiro lang sila, maganda ang asawa ko, di ba? Muan, mas maganda pa kay Muan. Imposible. Wala pa akong nakikitang babae na mas maganda kay Muan. Kulang ka sa exposure, Lao Tao. Kuya Yuheng, hatid na kita mamaya. Matagal na tayong hindi nagkakwentuhan. Wala akong oras, susunduin ako ng asawa ko. Susunduin ka ng mayamang babae. Baka naman may binabayaran na siyang binata ngayon. Aya wala siyang oras para sa'yo? Ayoko nang makipagtalo sa'yo, paparating na siya. Kailangan nating makilala ng mabuti ang misteryosang magandang babaeng ito. Yuheng, Bakit hindi pa dumating ang asawa mo? Anong nagmamadali ka? Mabilis ba ang 200 kilong mayamang babae? Hindi kaya niloloko tayo? Pinaghihintay tayong lahat? Dito lang naghihintay, Kuya Yuheng. darating pa ba ang asawa mo? Ipapakilala ko sa inyong lahat ang aking asawa. Siya pala ito. Hindi ito 200 kilong mayamang babae. Imposible. Ang ganda-ganda ng babaeng ito. Asawa mo pala, kumusta ate? Siya si Goshen, kaklasiko. Kumusta? Ako ang presidente ng Dongyu Group. Jayang yan. Yuheng, talagang kinasal ka agad sa kanya. Kailangan ba naming i-report sa iyo ang pagkuha namin ng marriage certificate? Ang asawa ni Yuheng, si Boss Jiang pala NG Dongyu Group. Kumusta sa inyong lahat? Ako ang asawa ni Yuheng. Sa susunod, papapuntahin ko si Yuheng para dalhin kayo sa amin para kumain. Kuya Yuheng. Ay asawa, ang ganda mo ngayon sa suot mo. Tara na, umuwi na tayo.
Hindi ko akalain na si Chen Yuheng na ito ay nakapag-asawa ng presidente ng Dongyu Group, class president. Sa tingin mo, kung magpa-plastic surgery ako ngayon, may pag-asa pa ba? Ang ganda-ganda ng babaeng ito. Hindi lang ikaw, gusto ko rin magpa-plastic surgery. Waterproof ba ang maskara ni Juan? Kahit umiyak, hindi natutuluan ang galing. Ang observant mo naman. Naiinggit ka. Ayoko lang sa mabahong pabango. Boss Jiang, kapag nagsisinungaling ka. Pati tiyan mo ayaw sumang-ayon. May supermarket sa harap, tara bumili tayo ng pagkain. Sige, tara. Kumusta? Bakit may ganito, hindi ko ito kinuha. Baka itinago lang ito ng asawa mo kanina. Hindi ko ito kinuha. Alam ko na, nahiya siya, swipe na lang. Palang pala si Boss Jiang ng strawberry flavor. Baka hindi niya sinasadyang nahulog ito. Kaya nga, sa psychology, ito ay tinatawag na subconscious marking ng territory. Ang lalaking ito, parang kumukulo siyang palaka. Una niyang pinapasanay ka sa kanyang presensya. Tapos, Nga pala, nagluluto siya ng red bamboo soup sa kusina. ay naku, nasa feeding stage na siya sa iyo. Teka, kanina mo sinabi na inilagay niya ang kondom sa bedside table. Alainan, Bitag ito ng mga ngaso, baby. Susunod ay. Magpapanggap siyang hindi sinasadya, magpapalit ng damit sa harap mo. Tapos maliligaw sa gabi, papasok sa kwarto mo, at Ano na pinag-usapan nyo? inaaway ka. Ano na kasalanan ko? Hay, alis na kayo, wag niyo kaming istorbohin. Bobby, para magkaanak tayo agad, kailangan mong magsikap. Turuan kita ng ilang teknik. Una, magpanggap kang nahulog ang gamit. Dapat mababa ang neckline. Ano ba yung mga sinasabi mo, ang bastos? Saka, paano kung hindi siya mahuli? Baby, 00 siya, sa edad na yan. Hindi makakatiis yan sa walang malay na pag-akit ng et. Zero-zero da ka pero marunong ka palang gumawa ng Wellington. Kahit konti pa lang ang experience naming 0-0 la. Pero mabilis kaming matuto ng bagong skills. E di turuan kita ng bago, ate. Kanina nang akit ka, bakit hindi ka nalang nag-brownout? Sino nang nang-akit sa'yo? Ngayon ako naman ang magtuturo sa ate. Unang aralin, pag naglaro ng apoy, dapat handang panagutan. Jiang yan, may pangalan na ba ang anak mo? Ayos na ang wiring. Pero ang pag-aayos ko, kakasimula pa lang. Huwag kang magulo. Ate, lumamig na ang stick. Baka naman. May iba tayong painitin. Mahal, anong nangyari sa'yo? Wala. Medyo mainit lang. Jayang yan, ano nang kinakabahan ka? Legal naman na kayong mag-asawa. Mahal. Regla ka ba? Hindi pwede. Muntik nang maagaw ang anak ko. Anak, kailan mo dadalhin dito ang manugang ko? Masakit ang regla niya ngayon, antayin muna natin ng ilang araw. Yan ang tawag niya sa anak ko. Asal na silang dalawa ngayon. Tumahimik ka. Sandali lang. Honey, Honey pa ang tawag niya sa anak ko. Ma, wala namang importante, ibababa ko na to. Ulol ka, wag mong ibaba. Anak, dapat mong dalhin ang iyong asawa sa bahay sa Mid-Autumn Festival. Nitong mga araw na ito, tumaas ang blood pressure ng iyong ina. Ang taas ng blood pressure ng nanay mo. Visit na bata ka. May asawa na, nakalimutan na ang nanay. Ikaw ang gumawa nito. Uminom ka ng ginger tea, makakatulong ito. Halika. Bakit mo ako ginaganyan?
Dapat lang mahal. Salamat. Kanina, tinanggihan ko siya, pero hindi siya nagalit. Sa halip, gumawa pa siya ng ginggatiya para sa akin. Nagkasala ba ako sa kanya? Dapat ba hindi ko siya tinanggihan? Jiang yan, sinungaling ka. Bukyan-kyan. Ano na naman ang kalokohan mo ngayong umaga? Napagkasunduan natin na si Chen Yuheng ang magiging stud. Napagkasunduan natin na hati tayo sa anak. Magkasama kayo araw-araw, pero hindi pa rin kayo nagkakasiping. May regla ako. Pangatlong bises na. Pangatlong bises na nabigo ang pag-asa. Teka, itong amoy. Ginger tea. Ginawa niya ito ng alas negatibo 5 ng umaga. Boss Jiang. Pwede ba akong maging godmother ng anak mo? Ako na ang bahala sa school district house. Ako na ang bahala sa gatas ng bata. Hindi ba ako tamang oras ng pagdating? Ano ba ang kailangan mo? Sabihin mo na. Si Boss Wang NG Huiwan Group. Naghahanap ng oras para makipag-dinner kay Boss Jiang. Sige, alam ko na. Baka naman babae ang gusto ni Boss Jiang. Kawawa naman si Assistant Chen. Parang nakikita pero hindi maabot. Boss Wang. Ang pakikipagtulungan ng Hyuan at Dongyu ay hindi lamang para sa mutual benefit sa negosyo. Ito ay patunay din ng tiwala namin sa future market. Si Boss Jiang ay bata pa ngunit may kakayahan. Hindi katakataka na ang Dongyu Group ay mabilis ang pagunlad. Boss Jiang, may problema. Okay naman ako. Ano ang problema? Nakita ko si Assistant Chen sa kabilang kwarto. Nakikipag-inuman para sa kontrata. Lasing na siya. Boss Wang, pasensya na. Sandali lang. Boss Jiang, hindi pa natin napag-usapan ang detalye ng ating pakikipagtulungan. Boss Wang. Ang magandang alak ay kailangang hintayin tulad ng magandang proyekto. Dapat piliin ang tamang tao. Xiao Chen. Pagkatapos nito, may iba pa akong hihilingin sa'yo. Boss Lei. Ano man ang hiling mo, sabihin mo lang. Ngayong gabi, gusto mo ba? Ganito ba kagulo ang mundo mo? Parang gusto akong kainin ni Boss Lee. Ano ang dapat kong ikabahala? Isang baso ng alak para sa kontrata. Sulit. Chen Yuheng. Zeno Ito. Asawa ko. Boss Lee, ako ang presidente ng Dongyu Investment. Jayang yan. Xiao Chen, bakit ngayon Montag lang sinabi? Asawa mo pala ang presidente ng Dongyu Group. Kasal kami at legal na mag-asawa. Boss Jiang, pasensya na. Ang ilang kondisyon. Mas mabuting sa ibang lugar mo na lang hilingin. Boss Jiang, nagbibiro ka lang. Nagbibiro lang ako kay Xiao Chen. May gagawin pa ako. Alis na ako. Xiao Chen, pipirmahan ko na ang kontrata. Ingat sa pag-alis. Mahal, pwede ko bang ipaliwanag? Noong kolehiyo, tinalo ka ng roommate mo ng 3 bote ng beer at napunta ka sa ospital. Ngayon, ang lakas mo nang uminom. Paano mo nalaman yon? Narinig ko lang. Anong nangyari sa'yo? Okay ka na ba? Magaling ang teknik mo. Ilan na bang babae ang nauto mo sa ganyan? Natutunan ko lang to online, ikaw lang ang ginaganito ko. Huwag kang magselos. Magpahinga ka muna dito, gagawa ako ng ginger tea. Hindi na, yakapin mo na lang ako. 8. Lasing ako at may regla ka, tapos dikit ka ng dikit sa akin. Sinadya mo ba to? Hindi ba't ikaw ang unang nanggulo? CJ, matapang ka talaga. Tignan mo kung makakainom ka pa ng hindi nagpapaalam. Bakit ako pa ang sinisisi? Nagtitake ka ng pain reliever tapos nag-overtime pa, gusto mo ba lalong sumama pakiramdam mo? Hindi naman ako umiinom. Importante ang kumpanya. Pero mas importante ka. Eh bakit sumasama ka sa mayamang babae para uminom? Para din sa'yo yun. Trabaho iyon. Nagtatrabaho ako para may panggastos ka, hindi ba pwede? Eh ikaw ang boss ko eh. Sige, quits na tayo. Lutuan mo na ako ng ginger tea, please. Opo, my queen.
Chen, hinahanap ka ni Assistant Manager Lin. Ang aga naman, may problema ba? Hindi ko alam. Sige, pupunta na ako. Shen, ito si Boss Xu. Kumusta po, Boss Xu? Assistant Chen, matagal na kitang naririnig. Si Boss Chu ay may investment fund sa ilalim ng Dongyu Group at gustong mag-invest sa Yono Media. Ikaw ang gusto niyang magsagawa ng background check. Yono, di ba yung kumpanyang noong nakaraang taon ay halos makasuhan? Dahil sa food safety issue. Hindi masama ang magkamali, masama ay yung walang pagkakataong magbago. Hindi BA, Assistant Chen? Napakabait po ninyo, Boss Xu. Hindi ko kayo kayang pantayan. Hindi naman. Sige, salamat na lang sa tulong mo, Assistant Chen. Chen, matagal mo nang kilala si Boss Chu. Hindi. Pero yung pagiging interesado niya sa asawa ko, hindi ko yun makakalimutan. Di palitan na lang natin ng iba para sa background check. Hindi na. Isa sa mga magagandang katangian ko ay yung pagiging professional ko. Honey, nasa Bin City ka na? Kumain ka na ba? Kakatapos lang ng third interview. Namimiss mo ako? Sinong namimiss sa'yo? Marami akong nilutong sopas, sayang lang at wala kang panahong kumain. Iiwan ko na lang para sa'yo mamayang gabi. Nga pala, may inuman mamayang gabi sa grupo ni Gu Qianqian. Alam ko na, pupunta ako pagkatapos kong kumain. Assistant Chen, sabi ni Boss Lin NG mo. Pupunta na tayon gayon. Assistant Chen, ang kausap mo ay babae. Nagsiselos ka. Si Deputy Director Lin, ang intern na pinagkatiwala sa akin. Pero ngayon, ang nasa isip ko lang, ay umuwi na at uminom ng sabaw. Buti naman alam mo ang lugar mo. May darating na isang tao mamayang gabi kung pupunta rin ang asawa mo. Magkakaroon ng magandang palabas. Bakit ka nandito? Siyempre para hanapin ka. Gusto mo bang sumakay tayo ng yet? Nasa pantalan ang yete. Mamaya. Hindi na, sabi ng asawa ko. Masama sa buhok ang hangin sa dagat. Pero siya naman ay nasa Bin City. Tinitignan ang aking investments. Ano kaya kung biglang may reklamo sa pagkain? Matatrap ba siya doon? Tapos ko na ang mga bagay kay Boss Xu. Ngayon, kasama niya ang asawa niya sa isang bagong bukas na private hot spring. Paano siya makakapalagay? Ano sa palagay mo? Boss Xu, Honey, bakit ka nandito? pwede ba akong hindi pumunta sa reunion ng classmates mo? Ipapakilala ko sa inyo, ito ang aking asawa. Chen Yuheng. Toto BA? Hindi kaya panaginip lang. Sige na, sige na. Huwag na kayong magpakita ng pagmamahal kung magpapatuloy pa kayo. Tatawag na ako ng pulis. Madam, pakitigil ang panghihimasok sa amin. Lehitimong relasyon, salamat. Upo na. Hindi ka ba maboboard na sumama sa reunion ko? Huwag kang mag-alala, may mag-aalaga sa akin mamaya. Assistant Chen, kamusta na ang progress ng investment? Since you asked, I'll report directly. Ang payo ko ay huwag mag-invest. Maraming financial loopholes. So ang ibig mong sabihin, i-withdraw ang pondo. Oo. Ang sipag mo talaga, Assistant Chen. Ang dami mong pinagdaanan. Hindi naman. Ang 3% na service at management fee. I-transfer niyo sa account ng kumpanya, salamat. Ang galing ng asawa mo. Na-outsmart niya talaga si Chu Shawan. Nang husto. Assistant Chen. Narinig ko na biglaan ang kasal ninyo. Walang basehan sa pagmamahal ang kasal ninyo. Gaano katagal ito tatagal? Mas maalaga ka pa sa kasal ko kaysa sa nanay ko. Pero mas mabuti munang alalahanin mo ang utang mo. Ang 3 milyon na bayad sa serbisyo at pamamahala. Na pala, ang bayad sa suite ngayong gabi, ibabawas sa bayad mo sa serbisyo. Salamat sa pagbabayad. Bastos na bata. Hinaharangan mo ako. Tumigil ka. Chen Yuheng, linawin MO. Bakit ka nagpabook ng kwarto sa itaas? Mahal, malinaw ang lahat. Gusto ko lang maligo at magpalit ng malinis na damit. Gu Qianqian. Paano mo nalaman na nagpabook ako ng kwarto sa itaas?
Dahil kaibigan ko ang nasa front desk, si Jiang Yan. Sasabihin ko sa'yo, nagpabook siya ng honeymoon suite. Kung magsasalita ka pa, sasabihin ko ang tungkol sa paghabol mo sa senior ng sports department noon. Maglakas loob kang sabihin. WeChat transfer, 5,000 piso. Kian, sabihin mo sa lahat. Masyadong malambing ang asawa ko, mauna na ako. Kayong dalawa. Saan sila pupunta? Boss Tsu, nagpabook sila ng kwarto. Walong haya. Legal na mag-asawa sila, wala kang pakialam. Hindi ikaf. Talagang dadalhin mo ako sa suite. Ano, natatakot? Kanina ang tapang mo. Chen, classmate. Huwag kang magmakaawa mamaya. At huwag kang tatakbo tulad noong nakaraan. Boss Tsu. Ang hilig mong tumingin sa privacy ng mag-asawa. Kakaiba ka. Hindi kaya nagbantay ka buong gabi dito. Pero imbes na mag-aksaya ng oras sa pagmamasid sa amin, mas mabuti munang bayaran mo ang management fee. Chen Yuheng. Huwag kang masyadong mayabang. Ingat sa pag-alis. Assistant Chen, ang galing mong sumagot. Hindi ka ba natatakot na magiganti siya? Anong ikakatakot? Napakagaling ng asawa ko kung susubukan niyang guluhin ka ulit. Siguradong pagbabayarin ko siya. Tita Wu, bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Jiang Yan. Ang ganda-ganda, talagang maganda, mas maganda pa ito kaysa sa wedding photos. Pasensya na po tita, talagang gusto ko sanang bumisita sa inyo. Kaso lang, sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi ako nakapunta. Okay lang. Bisita lang ako para makita ka. Heto, Kunin Montag Ito. Tita, napakamahal nito, hindi ko po ito matatanggap. Ay, tanggapin mo na. Alam kong hindi mo kailangan ng pera, pero ito ay ipinasa sa akin ng lola ni Yuheng, at ngayon ay nasa iyo na. Ika-9 na henerasyon na ito. Ang pag-asawa ay hindi biro. Sana ay pareho kayong maging responsable sa inyong sarili. Huwag po kayong mag-alala tita, dahil nagpakasal na kami. Wala kaming balak maghiwalay. Hindi ako nakauwi, mali ko po yun. Ako ang may kasalanan. Mamayang gabi, ipapasama ko si Yuheng para umuwi tayo. Mabuti. Uwi na ako't magluluto. Palam. Paalam po tita. Boss Jiang. Balak Montag Bang Mejing Emotional Blogger. Ling Xiao. Pwede ba kumatok ka muna bago pumasok? Kumatok ako, ikaw lang ang sobrang focused kaya hindi mo narinig. Pero yung mga search terms mo, ang babaw naman. Na kailangang umaasa sa Baidu upang habulin ang mga tao. Ikaw na single, anong kumpiyansa mo para turuan ako? Firi Guides Practice. Maniwala KSA Akin. Una, bigyan mo siya ng respeto sa labas. Pangalava. Minsan magpakita ng kahinaan para maramdaman niyang kailangan siya. Pangatlo. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, wala kang bonus sa buwang ito. Pupunta na ako kay Assistant Chen. Boss Jiang, maniwala ka sa akin. Siguradong matamis ang resulta. Boss Jiang, tingnan niyo. Ito ang pinakabagong estilo sa aming tindahan. Tingnan ninyo kung may nagustuhan kayo. Parang masyadong simple ito. Parang mas appropriate ito. Pero parang walang uniqueness. Hindi naman mahal. Ang ganda-ganda mo at ang ganda ng katawan mo. Kahit sako ang suotin mo, maganda ka pa rin. Pero kailangan ba talagang magpanik para sa bahay ng magulang ko? Naman, bakit hindi? Maliban na lang kung balak mong pumunta sa bahay namin. Na walang kahit anong preparation. Hindi naman pwede yon. Kamusta ito? Ang ganda mahal. Kung isusuot mo ito, para kang artista. Subukan ko. CJ, Kamusta? ang ganda mahal. Hello, ako ay talent scout ng Star Entertainment. Pwede ba kitang makilala? Nagtatrabaho ka sa Star Entertainment at hindi mo ako kilala? Bago ka. Boss Jiang. Ang ganda mo sa suot mo. Ikaw ang presidente ng Star Entertainment. Nazi Boss Jiang. Sensya na, Boss Jiang, hindi kita kilala. Disturbo na ako. Alis na ako. Ang Star Entertainment ay kumpanyang nagkakahalaga ng 300 bilyon. Sayong-sayo ang kumpanyang ito, ano pa ba ang mga sorpresa? Na hindi ko alam.
Unti-unti mo na lang malaman ang mga sorpresa. Maganda ito, di ba? Maganda naman. Pero, hello, meron ba kayong chopsticks? Chopsticks. Sandali lang po, sir. Hahanapin ka o. Anong gagawin mo sa chopsticks? Malalaman mo rin. Sir, ito po ang chopsticks na hinihingi ninyo. Salamat. Marunong ka pa nito, ako hindi. Hindi mo kailangang matuto, ikaw ay Boss Jiang. Kailangan mo pa bang ayusin ang sarili mong buhok? Kung ako ay Boss Jiang, maghahanap ako ng stylist araw-araw para ayusin ang buhok ko. Ang mo naman. Waiter, charge sa asawa ko. Ito. Ang sarap pala maging sugar baby. Sarap. Habang pinapanood ko ang kanyang kumpiyansa, lalo ko siyang minamahal. Tuloy. Parang wala ang mga magulang mo, papasok ba tayo? Parang hindi maganda. Ano bang sinasabi mo? Ito ay ating bahay. Gusto mong bisitahin ang aking kwarto? CJ, Tara. ang dami mong libro. Siyempre naman. Ako ay top student. Ang estudyanteng matalino, nagbabasa rin ng ganitong libro. Naiwan ito ng kaklase ko sa bahay namin. Ito ay, Regalo ko para sa mga magulang mo. talagang gusto nila ito. Paano mo nalaman? May bibig ako. Pwede kong tanungin ang biyanan ko. Tinanong mo pa siya kaysa sa akin. At sinabi pa niya sa iyo, Kasi kapag kasama kita, may mas importante akong ginagawa. Anak. Biyanan, bakit kayo nandito? Tamang-tama ang dating ng mga magulang ko. Pero ang cute ng itsura niya ng kabahan. Shen Yuheng. Ano NG ginagawa Montag? Anak at manugang, may ginagawa sila. Isara natin ang pinto. Tuloy lang kayo, tuloy. Tara na. Tatay, nanay, bakit ngayon kayo umuwi? Bahay ka o tu. Hindi ba ako pwedeng umuwi? Ang sama mo naman, hindi ka umuwi na maaga o huli. Bakit ngayon pa sa importanteng sandali? Ano NG problema ka o? Tara na, magluto na tayo. Tuloy lang kayo. Yan, halika. Kumain ka ng marami. Nanay, kung may itatanong ka, diretsuhin mo na. Hindi naman ibang tao si Yan. Yan, kanina ikaw at SI Yuhang. Mahirap talaga itong pag-usapan sa mga anak. Paano niya nagawa sa'yo noong may regla ka? Ganun? Hindi, wala naman akong balak gawin. Tumahimik ka. Nanay, tapos na po ang regla ko. Mali po kayo kay Yuheng, basta po kayo at si tatay. Hindi niyo ako masamain. Hindi. Talagang hindi. Tumawag siya sa akin ng nanay. Parang tinawag din niya akong tatay. Sabi ko na nga ba, nag-alala ka ng walang dahilan. Ang mga bata, alam naman nila ang kanilang ginagawa. Tatay, nanay, kung medyo nahuli pa kayo ngayon. Sa susunod na taon, lolo at lola na kayo. Anak, ito ay magandang bagay, pampalakas ng katawan. Kapag walang ginagawa, pwede kang uminom ng konti. Huwag kang uminom ng sobra. Halika, kumain ka. Nakikita ko kung gaano nila kamahal si Jian. Nakakapanatag na rin ako. Oy. Ano NG inisip Montag? Ang saya Montag. Wala. Masaya lang ako ngayon. Ito ang proposal NG sheet Siwai. Basahin mo ito. Lucas, Macfield Inspection Tayo. Isend mo na lang sa akin ang mga datos. Anong oras ako alis bukas? Sino ang kasama ko? Kasama Montag ako. Personal na inayos ni Boss Jiang. Sinusubok ba niya ako o nag-aalala siya sa akin? Na-credit na ang commission mo. Tignan Montag. Congratulations. Salamat, Ate Lynn. Assistant Chan. Dumating na ang bonus mo. Libre Montag naman kami. Oonga. Libre mo kami ng masarap. Para sumaya rin kami. Hindi pwede ngayon. Ito ang unang beses kong magka-bonus. Ilibre ko muna ang asawa ko. Hintayin mo na lang ang year-end bonus. Mahal, nakakuha ako ng 5,000 na bonus. Ilibre kita mamaya. Sige, sasagarin kita.
Presidente ka nga pero sa tabi ko. Para kang batang babae na ang cute. Zino po si Ge Chen Yuheng? Ako. May nag-order, ipinadala sa inyo ito. Pakihek. Ako si Chen Yuheng pero wala akong na-receive na notification. Sinabi ba nila kung sino? Lisensya, may confidentiality clause kami. Ayaf niyang. Ibigay ang impormasyon sa iyo. CJ. Salamat. Walang anuman. Si Jian yan kaya? Gusto niyang bigyan ako ng sorpresa. Wow, mein Liligav KPA pala. Lindsay Oxiao, ayaw mo na. Sa pinsan ko sa WeChat, di ba? Ayafna. May nakita akong 79 born na. Matangkad at gwapo. Patigazin Montag muna yang pinsan Montag. Baka maloko ka lang. Chen Yuheng, lumalaki ang loob mo ah. Naniniwala KPA, sasabihin ka o kay Ate Jiang yan. Na may kabit ka. Ano ba ang alam mo? Single ka lang. Sabihin mo kay Jiang yan. Hindi siya maniniwala sa'yo. Kapag sinabi mo sa kanya, malalaman niya agad kung ano ang ginagawa mo. Chen Yuheng. Ang galing mo. Chen Yuheng, ang cute mo. Nagpakuha ka ng litreto o litrato lang? May sakit ka ba? Paano ako magpapapicture? Photoshop to know. Upuan numero 3, Binjiang Avenue. 1,000,000 cash, bayaran para sa kaligtasan. Ano? To? Nakuryente ka. Sino kaya ang gumawa nito? Bigay mo sa akin, ako ang mag-imbestiga. Salamat sa tulong mo. Wala yan, maliit na bagay lang. Sige na, hindi pa ba kayo nakakita ng litrato? Trabaho na. Hindi ito simpleng bagay. Sino kaya ang nasa likod nito? Baka ako ang target. O baka si Jiang yan? Boss Jiang, na blackmail si Chen Yuheng. 1 milyon. Interesting. ₱1,000,000, Boss Jiang. Ano ba ang ginagawa mo? Painitin ang ulupong. Ang lakas ng loob mong blackmailin ang asawa ko. Tingnan natin kung sino ang nasa likod nito. Una, ibigay mo ang pera kay Yuheng. Ipapalagay niya sa tamang lugar. Pangalawa, i-secure ang lahat ng TV sa kumpanya. Pangatlo, sabihin kay Attorney Chen. Gusto kong 10 taon siyang makulong bago lumabas. Ikaw ang bahala sa mga to. Siege. Boss Jiang, may importante bang. Mangyayari mamayang gabi. Anong kailangan kong gawin? May date kami ng asawa ko. Kailangan ko pa bang mag-report sa'yo? Sobra na ang asaran, alis na ako. Ang pangit ng timing ng kumuha ng litrato. Kung may kumuha ng litrato sa akin ngayon, bibigyan ko siya ng 1,000,000. Naluloko ka ba? Dito kayo maglambingan. Hindi ko napigilan. Bilis, umalis na tayo. Ano ba ang ginagawa mo? Chen Yuheng, ikinasal ka na pala. Hindi Montag nang ako nirepluan. Pasensya na, kasi ayoko kay Yuheng. Kapag sobrang close sa ibang babae. Ikaf. May kasunduan tayo. Maclean, close ang mga magulang natin. Ayoko ng masasakit na salita. Pero syempre, kasal na kami ni Yuheng. Sa tingin ko, magdistansya na lang kayo. Pumunta lang ako para magpaalam. Dahil sa ginawa mo kay Yuheng noon. Sa tingin ko, huwag na kayong magpaalam pa. Ang importante ngayon, alagaan mo ang baby sa tiyan mo. Ikaf. Tingnan mo, ilang buwan pa lang. Malaki na ang tiyan niya. Kaya magpahinga ka na lang, huwag ka nang gumala. Hintayin niyo. Buti na lang hindi ako naging kadasalo. Noong una, akala ko yung baby niya ay sa iyo. Anong sinasabi mo, mahal? Nung ikinasal na tayo, nalaman ko na. Nag-propose lang si Lindsay sa'yo. Dahil buntis siya. Akala mo anak ko yung baby niya? Nagpa-imbestiga ka pa sa akin. Di ba nung nag-imbestiga ka, araw-araw? Sinasabi mo ako. Ganoon ba ako kabarat? Pero mahal, ang galing-galing mo kanina. Gustong gusto ko yung feeling na may nanindigan para sa akin. Talaga? Ikaw ang sandigan ko. Tara, uwi na tayo. Pwede ba ngayong gabi?
Ano? Ano sa tingin mo? Ay naku, Mahal. Mahal na mahal kita. honey. Mahal din kita. Bakit ang aga mo dumating? Hindi ba't hapon pa dapat? Pupunta ako sa Beijing para sa negosyo. Mga 5 oras ang biyahe. Bukang tiket para sa negosyo. Cancel mo na lang yung ticket. Pinabili ko na siksyaw-oksyaw ng ticket para sa'yo. Boss Jiang. Sa level ko, hindi dapat sakop ng reimbursement to, di ba? Ako ang boss. Ang sarap pala ng pakiramdam na sinusustentuhan mo ako. Anong nangyari? Masakit ang likod ko. Dahil basa. Masyado kasing intense kagabi. Magluto ka na ng almusal, kakain tayo pagkatapos. Kailangan ko na rin mag-impact. Magta-travel ka rin? Kasama ka. Talaga? Ang saya naman. Sige, magbabayad muna ako. Anong bayad? Pambayad sa pangungutong. Ano, yan? Tulog pa ako eh. Kian. Alam mo ba kung bakit ngayon? Kahit isang saglit, ayaw kong iwan si Yuheng. Bakit? Nadikit ng glue. Parang ganun na nga. Kagabi, kami. Ano? Nagsets na kayo. Hinaan mo naman ang boses mo. Congratulations, Jongyan. Natikman mo na rin ang forbidden fruit. Kumusta? Kwentuhan Montag naman ako, Chen Yuheng. Kamusta ang performance niya kagabi? Ang galing. Kapag galing sa bibig mo ang salitang magaling. Malaking bagay yon. Mukhang magkakaanak na kayo agad. Kian. Ano ba pinagkasasabi mo? Normal lang yan. Okay lang. Kailangan mo lang subukan ng paulit-ulit, masasanay ka rin. Tutulungan kita. Pwede ba itong tawagin company-funded love affair? Siguro naman. Eto ba, honeymoon na? Hindi pa. Saan mo gusto mag-honeymoon? New Zealand o Hawaii? Gusto ko mag-retire na lang tapos mag-travel around the world kasama ka. Hindi pwede yan. Kung travel around the world si Boss Jiang. Kaming mga manggagawa, gutom na. Lindsay Oxiao, ikaw ang third wheel. Bakit andyan ka palagi? Oo nga, Boss Jiang. Yung pinapaimbestigahan mo sa akin dati. Si Tsushawan ang may gawa. Siyempre siya, pangungutong at panggigipit, kayang-kaya niyang gawin yan. Ang sama talaga ng ugali. Nag-report na ako sa pulis, kahit hindi pa siya mahuli ngayon. Pero mabubusi siya ng ilang panahon. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala dito. Talagang astig ang babaeng boss. Kahit anong problema, parang walang kahirap-hirap lang sa kanya. Boss Jiang, ito yung bagong datos tungkol sa investment sa Shiziwi. Gusto mo bang tingnan ngayon? Mamaya na. Boss Jiang, bago ang formal meeting. Kailangan muna nating mag-recon. Kaso ngayon, ako ba ang sasama sa iyo? Oo. Honey, ikaw ang sasama sa akin sa recon. Sige mahal. Boss Jiang, ito yung environmental spots malapit sa Shiziwi. Naayos ko na para sa inyong dalawa. Lindsay Oxiao, ikaw na ang bahala sa mga to. Anong gagawin ko? Ikaw ang magiging. Official love interest ni Boss Jiang. Ako naman ang magiging bodyguard ng love story nyo. Mag-enjoy kayo sa pag-ibig. Hindi ko inakala, ang asawa ni Chen Yuheng. Ang laki pala ng gastos. Mukhang kulang pa yung 1,000,000 na hiningi natin. Kailangan nating humingi ng dagdag. Ngayon ang flight nila papuntang Shizi, Media, para sa investment. Ayos. Yung boss Xudon, tropa ka o yun. Sakto, makakakuha pa tayo ng extra. Hello, ito ba ang Shai Zaiwei Media? Malaki yang mata Montag, hindi Montag beama kita? Alam ko, yung kontrata, ikaw na ang bahala. Negosasyon sa Dongyu Investment Group ang company ngayon. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng magkaproblema. Ang kabanig subiyaw at attitude ng receptionist. Nagpapakita na may problema. Sa loob ng Shai Zaiwei Media. Kailangan nating malaman agad. Boss Jiang, hinahanap mo ako. Imbestigahan mo kung may problema. Sa loob ng Shai Zaiwei Company. Sige Boss Jiang, titingnan ka o agad. Buti na lang dumaan ako ngayon, kundi hindi ko makikita. Ganito pala kasarap ang Shiziwei. Kung may problema talaga ang kumpanyang ito, makakaapekto kaya sa'yo? Kung may problema talaga sa loob ng Shiziwei, baka makaapekto sa ilang plano ng kumpanya sa hinaharap.
Pero 2 bilyon lang naman ang investment, hindi gaanong importante. Ano? 2 bilyon? Malaki kaya ang epekto nito? Pero konti lang naman ito, bakit ka nag-overreact? Tara, mag-date tayo. Konti lang. 2 bilyon ang tawag mo sa konti. Bigay mo na lang sa akin. Miss Chen, tigilan mo ang paglalaway. Kung gusto mo, ipapasa ko sa iyo ang shares ng kumpanya. Bukas na natin gawin ang proseso. Okay ba? Huwag na, asawa, ikaw na bahala sa pera natin. Ay, Boss Lin, bakit hindi mo? Sinabi ng maaga? Boss Chu, ipapakilala ko sa iyo. Ito ang aming Presidente NG Dongyu Group, Boss Jiang. At ito naman ay financial analyst. Assistant na si Chen Yuheng. Asawa rin ni Boss Jiang. Boss Jiang, ito naman si Xu Biao, Boss Xu NG Shiziwai. Kumusta, Boss Jiang? Kumusta, Mr. Chen? Kumusta? Boss Jiang. Dahil nakita tayo ngayon, bakit hindi na lang ngayon? Tara, Mark, dinner tayo. Hindi na, pagod na ako ngayon. Bukas na lang pupunta ako sa kumpanya. Bukas na lang tayo. Sige. Mukhang pagod ka nga talagang gayon. Kita-kits na lang bukas. Boss Jiang, nalaman na natin ang lahat. Ang lasa ng pagkain ay pagkakaroon ng isang kontrata sa ulo ng anchor ng kumpanya. Hindi pa malinaw ang ibang detalye. Pagkatapos maaari kang makipag-ugnay sa ansyon na ito. Alamin kung ano ang eksaktong nangyayari. Siege, Alarm Kaona. Tingnan natin kung ano ang ginagawa niya. Boss Chu, bakit hindi ka nagsabi ng maaga? Boss Chu, matagal na tayong hindi nakita. Narinig ka ulang na ang Dongyu Group ay mag-i-invest sa Shiziwai natin. Shean, ano ang relasyon Montag sa Shiziwai? Hindi mo pa ba alam, Si Boss Chu ang investor sa likod ng Shiziwai. Ang investment ni Dongyu, kailangan nating simulan kay Chen Yuheng. Sige. Mahal, may padala sa'yo sa pintuan. Anong padala? Hindi mo alam kung ano ang binili mo. Wala akong binili. Buksan mo at tingnan. Mahal, paano mo nalaman na gusto ko ng leopard print lace? Hoy baby, bumili ako para sa iyo. Ng sobrang gandang bagay. Pinadala ko na kay Xiao Xiao. Nailagay sa inyong kwarto, huwag masyadong magpasalamat ha. Ito ay binili ni Gukian Kian. Hindi ako ang bumili. Gukian Kian, ang sama mo. Palam. Mahal, suotin mo para sa akin mamaya, okay? Huwag kang mag-asa. Talagang ayaw mo? Suotin mo na lang ang workwear mamaya, okay? Hindi talaga. Kahit na ang biro ni Gukian Kian ay nakakatawa at nakakainis. Pero nakita ko rin ang ibang side ng asawa ko. Ang ganda mo talaga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hoy. Ang aga mo. Naku, Ginoong Chen, mas maaga ka pa. Mukhang masigla ka. Nakatulog ka ba na maayos kagabi? Okay naman. Ginoong Chen, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Diyan na lang, kailangan ko pang maghatid ng almusal. Baka lumamig, sige na. Madali na lang, ang dahilan ng pagpunta ko ngayon ay dahil sa pangangailangan, naghahanap ng pundo ang aming kumpanya. Pero nag-alala ako na baka may hindi pagkakaunawaan si Boss Jiang sa aming kumpanya, kaya sana matulungan mo ako. Pasensya na sa pagiging bastos, nalaman ko na ikaw at si Boss Jiang ay nagpakasal ng mabilisan. Siguradong hindi mo ako tatanggihan. Ang relasyon namin ni Boss Jiang ay aming dalawa lang ang may alam. Tungkol sa kumpanya, direktang kausapin nyo na lang siya. Ginoong Chen, kung papayag ka, natulungan ako sa pagsecure ng pondo. Bigyan kita ng 5%. Grabe, 1,000,000 ang ibinigay mo agad. Kailangan talaga. Paki-explain kay Boss Jiang. Ang aming kumpanya at yung streamer, wala talagang malaking away. At hindi makakaapekto sa operasyon ng kumpanya kung magtatagumpay ang partnership. Iyak na may malaking regalo pa para kay MR Chen sa hinahara. Tama siyang Master Chu, mga bata lang na pinapakain. Paano nila tatanggihan ang alok ko? Ako nga ay maliit lang. Kung inimbestigahan mo ako, alam mo, isa lang akong bagong graduate. Walang saysay ang salita ko kay Boss Jiang.
Kailangan ko na ngang maghatid ng almusal, baka lumami. Hui Chen. Ang tiwala at pagmamahal ni Jiang yan. Pinakamahalaga sa akin, paano ko siya ipagkakanulo para sa pera? Anong ginawa ni Tsubiao sa'yo? Gusto niya akong suhulan. Suhulan? Para magpaikot ka. May problema talaga sila. Magkano ang binigay? Ganito karami. Magkano yan? 50,000. 5%. Grebe, 10 milyon agad ang ibinigay. Gusto mo? Itatanong ko ulit para sa'yo. Ayoko. 4 na taon na akong kasama ni Boss Jiang, hindi tulad mo. Na sugar baby lang ni Boss Jiang. Sa sinabi mo, parang gusto ko na nga. 10 milyon yun na. Hindi pa naman ganong malayo si Tsubiao. Habulin mo kaya? Ayoko. Alam ko ang pagkakaiba ng isang kain at araw-araw na pagkain. Basta mahigpit kong yakapin ang hita ng asawa ko. At magkaanak kami ng malusog, anong wala ako? 1 milyon lang yan, hindi ko pinapansin. Huwag kang magyabang. Ano ito? Ito ang love breakfast ko para sa asawa ko, gusto mo? Eh di hanapin mo yung kapatid mong lalaki na 79 born, matangkad at gwapo. Para bilhan ka, hindi naman ako asawa mo. Chen Yuheng ka talaga. Pero maalaga naman siya kay Jiang yan. Mahal, ito ang love breakfast ko para sa'yo. Tikman mo, specialty steamed tea cake. May breakfast naman sa hotel. Bakit ka pa bumili sa labas? Pare-pareho lang ang almusal sa mga hotel sa buong bansa. Dahil nandito na tayo, subukan natin ang specialty nila. It's said, masarap. Ngayon, bigla na lang dumating si Tsubiao sa akin. Sabi niya, bibigyan niya ako ng 5% na komisyon. Para hikayatin kita sa pamamagitan ng pillow talk. Ang piloto ko ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Ay, 10 milyon. Ang mahal pala ng pillow talk. E di araw-araw kitang hihikayatin. Pero bilang asawa mo, matapang kong tinanggihan. Gusto niyang sirain ako. Hindi masyadong kilala ni Tsubiao ang iyo. Bigla niyang ginawa ito. Mukhang may kakaiba sa likod nito. Boss Xu, ano sa palagay mo, si Chen Yuheng? Baka sabihin niya sa Boss Jiang. Ang plano nating suhulan siya? Kung maglakas loob siyang magsalita, marami akong paraan. Mapahamak siya. Sa tingin ko, wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Baguhan lang siya at walang karanasan. Hindi pa niya kayang makipagkompetensya sa inyong dalawa. Pero ang totoo, napakatalino ni Jiang yan. Hindi siya madaling kalaban. Malaking problema ito para sa kumpanya natin. Pero huwag kang mag-alala. Kahit gaano pa katalino si Jiang yan, babae pa rin siya. At ang bawat babae ay may kahinaan. Tama. Kung patuloy na makikialam si Chen Yuheng, Boss Tsu, alam mo na dapat ang gagawin. Naiintindihan ka o? Naku, Boss Jiang. Malugod po naming tinatanggap ang inyong pagdating. Ipapasyal ko po kayo sa aming punong tanggapan. Sana po ay may mga payo kayo para sa amin. Huwag kang mag-alala, Boss Tsu. Ang Shanghai Highway Media ay matagumpay na naipapatakbo. Kung ako ang tatanungin, parang nagtuturo pa ako sa dalubhasa. Ang lahat ng gawain ay maayos na naipapatupad. Boss Jiang, salamat sa inyong mga salita. Mas napanatag ang loob ko. Kung wala naman pong problema, mari na po tayong. May isa akong tanong. Balita ko, kamakailan lang. Ang online store ng Shai Zaiwei ay sadyang nilimitahan. Kaya napilitan kayong magdagdag ng puhunan para sa traffic. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Ginoong Chen, walang katotohanan ang sinasabi ninyo. Walang basehan ang mga paratang. Ang aming kumpanya ay laging patas at matapat sa negosyo. May isa pa akong tanong. Mayroon kayong isang top streamer sa kumpanya na tinatawag na Lele. Kamakailan ay naglabas siya ng hindi angkop na pahayag at pinigilan niyo ang kanyang pagbabroadcast. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Ang streamer na ito ay naglabas ng hindi angkop na pahayag sa live broadcast. May kapatan kaming pamahalaan at linisin ang online environment. Gets ko. Eh ano ba talaga ang sinabi niya? Hindi namin pwedeng adetalye, pero talagang nilabag niya ang mga patakaran ng kumpanya. Boss Xu, ang Shai Zaiwei Media ay kilala sa pagiging transparent at bukas. Kung talagang may streamer na naglabas ng hindi angkop na pahayag, ang paglalabas ng detalye ay pagprotekta rin sa reputasyon ng kumpanya. Ano sa palagay mo? At tama si Boss Jiang. Ilalabas na namin ang mga detalye. Salamat sa inyo, Boss Tsu. Hintayin na lang natin. Chen Yuheng, talagang hindi ka madaling kalaban.
Mukhang kailangan kong mag-isip na mas malupit na paraan. Boss Tsu, yung streamer na si Lele. Ano ba talaga ang hindi angkop na sinabi niya? Gusto mo bang tawagin ko siya para magharap tayo? Ito ay internal na usapin ng kumpanya, hindi kailangan ng harapan. Internal na usapin na may kinalaman sa unfair competition. Dapat hindi na ito itinutuloy na internal na usapin, di ba? Boss Jiang, itong si Chen Yuheng. Maagang maaga pa lang ay nanghihingi na siya sa amin ng 10 milyon. Sabi pa niya ay kaya niyang ayusin ang investigasyon. Malinaw na pananakot ito. Boss Tsu, maganda ang kwento mo. Pero nakakalungkot, ang Dongyu investment ay akin. At negosyo rin ng asawa ko. Hindi ba siya lang ay isang sugar babi mo? Ikaw, Boss Tsu, suggestion ko, ayusin mo muna ang mga negosyo ng kumpanya nitong mga nakaraang taon. Nakontak na namin yung streamer na si Lele. Ah, nga pala. At yung Sushawan, anong klaseng tao ba siya? Mas alam mo yata kaysa sa akin. Boss Jiang, bakit hindi mo agad itigil ang investment sa Shi Ziwei? Bigyan naman natin ng pagkakataon ang masamang tao na magpakamatay. Xiao Xiao, imbestigahan mo. Sino-sino ba ang mga shareholder sa likod ng Shai Ziwei? Gets ko, pinaghihinalaan mo na may nagplano nito. ito ay tinatawag na pag-akit sa ahas palabas ng uga. Ang galing mo talaga, mahal. May premyo ba ako? Ang aking matalino at magandang asawa, halik. Ay naku, pwede ba kayong mag-isip? Nang hirap ng mga singer. Ikaw na ilaw, dapat nang patayin. Xiao Xiao, tingnan mo ang rear view mirror. Boss Jiang, may sumusunod sa atin. Manong, bagalan mo ng konti. Shawan, napansin kaya nila tayo? Kung sakaling may mangyari, Huwag kang mag-alala, kahit may mangyari. Naiprepare ko na ang lahat ng backup plan natin. mas magaling pa rin ang asawa ko. Mga third rate na paraan, sumunod ng 7 kilometro, nagpalit ng 3 lane. Hayaan natin silang magpanik. O kaya, hukayin natin sila ng komportableng hukay. Lanan, Ay, tigil, nanginginig na ako. Sia Oli, mag-divert tayo sa airport. Airport. kakabili lang namin ng 2 ticket pabalik. Nakatawag na ako ng pulis, nakasurround na ang mga pulis sa Shai Highway. Ang iba, bahala ka na. Gets ko, ako na naman ang pinag-overtime na sawi. Kailangan kumpleto ang evidence chain. Ang Hotel T6 access, nasa dokumentong ito. Ang love bodyguard, dapat magtrabaho hanggang dulo. Ang trabahong ito, parang detective expert na. Boss Jiang, ang ganda talaga ng katawan mo. Ano, kahit likod mo nakakabilib. Lanan, Professor Chen, paano kung ganito? naiintindihan ko na si Zhao Yuwang. Layanan, Kung si Bao si ay suot ang pajama mo. Kahit signal tower pa. Susunugin ko. ano ka, hangin? Maliligo na ako. Bakit ako tinatawagan ni Changsin Sr.? Ngayon, pati alumni info ninanakaw na ng mga scammer. Chen Yuheng. Senior mo, bumalik na ako sa Jiangcheng. Senior Changsin, hindi kaya ikaw ay... Tama, mag-open ako ng media company dito. Sumali na si Bowen, ikaw na lang ang kulang. Ang local king na ito. Ate, ang unang tawag mo paglapag, hindi para sa welcome party. Ayos na ang lugar at equipment, ikaw na lang ang mag-convince. Kumbinsihin Montag lang si Boss Jiang Montag. Ate, ang sipag mo magnegosyo, parang rocket na sumisibad. Pero maaasahan naman si ate, pero... Kailangan ko muna tanungin si misis ko. Siege na Junior.
Honey, maganda ba? Ang ganda, sobrang ganda. May sasabihin ka ba sa akin? Wala. Mukhang nagmamadali si ate mo. Anong nagmamadali? Una, ano ba yon? Bakit kailangan ni MST yan? Na mag-message sa'yo ng maaga? May project si ate, gusto niyang konting investment lang sa'yo. Pero maaasahan naman si ate ko. Talaga? Magkano ang puhunan? Ano ang team composition? Kailangan ko ng kumpletong proposal. Professional talaga si Boss Jiang. Magkano ang kailangan niya? Mga 2 o 3 milyon. Maliit lang yon. Pwede ko siyang bigyan ng 30 milyon. Una, kailangan ko ng absolute control. Pangalawa, kung malulugi siya. Ikaw ang ipapangako mo sa akin. Lanan. Hindi ba't sa'yo na ako? Iba yon kapag ipinangako mo ang sarili mo, may kontrata yon. Boss Jiang. Nang-aabuso ka ba sa akin? Ano sa palagay mo? Ang sweet mo, paano kita babayaran? Ibibigay ko ba ang sarili ko? Naku, si Boss Jiang lang. Ang kayang magpataw kay Assistant Chen. Totu yan. Si Assistant Chen ang mascot ng Dongyu. Balang araw, maglalaro kami, siguradong panalo kami. Akala niyo ba nakakatawa ang nangyari sa Shiseiwei Group? Ang Dongyu Group walang puwang para sa mga trader. Matanda man o bago kapag nahuli ko. May kinalaman sa Shiseiwei. Handa akong magbigay ng tunay na farewell gift. Tama si Boss Jiang. Isang puso ang Dongyu. Si Xiao Chen, imbestigahan agad. Makipag-ugnayan sa pulisya, bilisan. Boss Jiang, dumating na si Chairman Song ng Chuangrong Capital. Sabi niya, may mas magandang offer siyang pag-usapan. Ang timing sobrang coincidental. Hintayin mo siya ng 10 minuto. Siege. Kung gusto mong magbayad ng utang na loob, isipin mo muna kung paano ka magsusorry mamaya. Boss Jiang, Tumawag si MS Chen kanina. sabi niya, may meeting siya kay Assistant Chen para pag-usapan ang startup project. Ang bilis ah. Nadelay ang flight ng 3 oras dahil sa bagyo. Chen Yuheng. Sana may malaking progress ka na. Senior Chen, kamusta ka na kay Bowen? 6 na oras akong nagbiyahe para lang makarating dito. Usapang negosyo na tayo. CJ, magkano ba ang kailangan yung investment? Ikasinga, hinostage niyo ang prinsipe ng Dongyu Investment. Dapat lang na sobrang laki ng hihingin ko. Pero ang galing talaga ng Boss Jiang nyo. Nakalap niya lahat ng background ko. 3 million investment, walang bawas. 30% equity. Ang sabi ng Boss Jiang namin, 30 million. 51% equity. 30 million? Grabe naman. Ang lakas ng loob ng Boss Jiang nyo. Pero para sa controlling stake, willing siyang magbayad ng 10 bises. Ang dami palang pera ng Dongyu, wala na kayong mapaglagyan? Wala eh, basta ang asawa ko, kahit ilang 100 million kaya niya. 300 million, baka hindi niya pansinin. Baka hindi niya nga pansinin. Ang yabang mo naman. Chen Yuheng, makinig ka. Payag ako dito. Pero kung si Jiang Yan, Ang makikialam sa product development ko. Huwag kang mag-alala, ang asawa ko, tamad magpakialam sa kompanya niyo. ganon din ang inisip ko, kasin gazi Boss Jiang. Sobrang yaman.
Bakit ka nandito? Narinig ko kasi na hanggang ngayon hindi pa kumakain ng isang tao. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Paano mo nalaman na mahilig ako sa lobster? Nakalimutan mo na. Nung lasing ka, yakap mo ako ng yakap, sabi mo lobster. Ako, Chen Yuheng, ikaw. kain ka na agad, baka lumamig na yan at hindi na masarap. Salamat. Anong salamat? Hindi ko pwedeng hayaan na magutom ang asawa ko. Gayunpaman, salamat sa bagay ng Senior Chan. Siya at si Bawen ay mga kaklase ko noong college. Nagsiyasat ako ang produktong ito na kanilang dinidevelop. May potential talaga sa merkado, hindi malulugi ang invest na to. At saka, mga kaibigan mo pa naman sila noong college. Kahit ano pa, salamat talaga sa iyo, mahal. Pero 3 milyon lang naman yan, kahit malugi hindi masakit. Basta wag mo lang gagamitin ang pera ko. Para sustentuhan ang ibang babae. Gusto kong sustentuhan mo ako habang buhay. Hoi, Yuheng, kamusta kan gayong araf? Abala KBA? Okay naman ako, bakit po nanay? Ganito kazi, pwede ka bang mag-leave? Pumunta ka sa ospital para bisitahin si Lolo. Anong nangyari kay Lolo? Medyo hindi maganda ang pakiramdam ni Lolo kagabi. Pinayuhan siya ng doktor na magpa-ospital ng ilang araw at palagi kanyang inisip. Sabi niya, Miss Kanania. Sige, pupunta na ako agad. Mahal, pinapapunta ako ni nanay sa ospital, may nangyari kay Lolo. Samahan kita. Hindi na, may trabaho ka, ako na lang. Pwede namang hintayin ang trabaho, mas importante si Lolo. Samahan kita. Salamat, mahal. Lolo, Yuheng, yan, dumating na kayo. Lolo, kumusta po ang pakiramdam niyo? Wala namang malala, tanda lang talaga, itong mga kamay at paa ko. Hindi na kaanong gumagana. Lolo, wag po kayong ganyan, gagaling din po kayo. Yan, itong si Yuheng. Napakaswerte niya at naging asawa ka niya. Napo, Lolo. Ang galing-galing ng asawa ko. Wag mo naman akong purihin. Yuhang, Yen. Buti na lang dumating kayo, palagi kayong iniisip ni Lolo. Nanay, huwag kayong mag-alala, alagaan ko po si Lolo. Nga po nanay, wag na kayong mag-alala, kasama namin si Lolo. Yuheng, High blood pressure lang ang dati ng sakit ni Lolo. Sabi ng doktor, kailangan pa siyang magpa-IV ng 2 araw. Bukas na siya pwedeng umuwi. Wala namang malala, kayo naman, sobrang nag-aalala. Tatay, huwag ka nang magpakatatag. Makinig ka sa doktor. Yuheng, Mayroon kaming mahalagang seminar ngayon ng tatay mo. Hindi talaga ako makakaalis. Ayos lang ako, kaya ka o. 2. Huwag na nating istorbohin si Yuheng. Nanay, libre kami ni Yuheng ngayon. Kami na ang aalaga kay Lolo. Hindi ba't may mahalagang meeting ka ngayon? Tinanggihan ko na iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang alagaan si Lolo. Ano ang kailangan kainin ni Lolo? May iba pa bang kailangan? Padadalhan ko na lang ng tao. Siege, Ayos, Yan. Mahal, salamat. Walang problema, gusto ko ring makapagkwentuhan kay Lolo. ang bait mo talagang bata. Lolo, wag niyo na akong purihin. Nagpaluto ako ng lugaw. Malapit na itong dumating. Mahal, bibili lang ako ng prutas. Sige, bilisan mo. Boss Jiang, natukoy namin ang mga shareholders sa likod ng Shi Ziwei. Isa sa kanila ay si Tushawan. Siya at si Lin Su. Ang nag-utos kay Tsubiao na suhulan si Assistant Chen. Bukod pa riyan, sinuhulan din nila ang ilang empleyado ng Dongyu Group. Natuklasan din namin. Nazina Linshwe ek Sushawan. Ang nagplano na pangunahan si Assistant Chen ng 1 milyon. Nalaman ni Tushawan na inimbestigahan namin sila. Kaya tumakas na sila ni Lin Su papuntang ibang bansa. Buti na lang at agad naming nalaman, kaya hindi sila nakapinsala. Ipagpatuloy mo ang investigasyon. Yan, abala KBA? Lolo, hindi ako abala. Ngayon ay dito ako para sa'yo. Magpagaling ka lang. Yan. Kamusta ka na kay Yuheng? Kailan nyo balak magkaanak? Anak, Ano ang ginangyari? hindi ko rin alam. Baka buntis ka? Ay naku, tawagan mo agad ang anak natin. Siege, Anong nangyari, Nay? Pumunta ka agad sa ospital. May nangyari. Sige, uwi na ako. Mahal, tatay, nanay, lolo, anong nangyari? Tingnan Montag, Tu, Chen. Di ba itong batang? Pagpasok, mahal agad ang sinabi. Sige, talo ako. Ako na ang magluluto mamaya. Mabuting apo, okay na okay ang lolo ko. Wala namang problema ang lolo. Ma, bakit mo ako niloloko? Hindi kita niloloko. May nangyari, pero masaya ito.
Masaya? Anak, tanungin mo siya niyan para malaman mo. Mahal, totoo bang masaya ito? Magiging ama na ako. Totoo ito. Yan, salamat sa pagbibigay mo sa akin. Malaking sorpresa. Ito ay ating magkakasamang kaligayahan. Yuheng, sa hinaharap, dapat mong alagaan ng mabuti si Yanyan at ang bata. Huwag kang mag-alala, maalagaan ko sila. Yu Heng. Naghihintay ang lolo na makapagbuhat ng apo sa tuhod. Lolo, makikita mo ito. Mabuti. Ang ganda. Ang asawa ko, siya ang bayani ng aming pamilya. Ay, dahan-dahan ka.